masasabi mong katotohanan kung sino ang linta, sino ang surot, sino ang may mangga na yan na puno ng mangga sinasabi niya. Sila yun, ang tatlo na yun. Sila ang mga surot, sila ang mga linta. Hindi na sasabihin niya tayong mga linta, tayong mga ano. Sila ang tatlo yan, mga linta sila, mga surot sila. Talaga kung gusto ko talaga, naku kung dito lang si Clarissa talaga susugurin ko talaga yan. Ay naku, hindi ako natatakot sa kanya, bakit sino ba siya? Eh, si Mata gusto na padaw ng padaw niya si Bong. Wala siyang utang na loob. Kasi palibhasa natikman niya si Bong kaya hindi niya maalis-alis sa utak niya yan. Eh, kung sabi ko nga kay Bong, kung ako lang bata-bata, asawahin na kita, Bong, Kaso hindi naman puwede, sabi ko sa kanya. Kagabi, itong pag-call mo, nasa church po kasi kami kagabi. Okay. Ngayon hindi kita masagot. Tapos, pagdating ko naman dito, nakalimutan ko na mag-return call sa'yo. Ano po, saan po ba kayo ngayon? Nasa Iloilo pa, sa 28 pa ang balik namin. Aba, ang bakasyon ay. 20, anong po kami umalis dyan? Ano po, di ba, before Valentine kayo umalis? Hindi, mismo Valentine's Day. Okay. Ang haba ng bakasyon mo, Day. Babalik ulit kami by April or May. Magpapamili pa reunion kami dito. Ayan. Ano yan, hotel? Ha? Hotel yan o sa bahay ng kapatid niyo po? Mother house. Ang galing. Pinaka-mother house namin to. Ang saya naman dyan. Pinagawa ng kapatid ko galing Korea. Wow, ang ganda. Ang laki ng bahay. Ngayon po, Ate Net, kamusta po? Kasi tumawag ka sa akin kagabi. Oo. Bakit po? Hindi ko pa alam. Bakit ito nakita ito? Ang taas ang bahay mo, Tinita. Ang bahay niyo, Oo, yan. Wow, ang ganda naman ng bahay mo. Ay, bahay niyo. Ganito. Ay, Oo. grabe ang bakasyon ni Ate Net, Sarap dyan, Nagluto kami ng banana cake para mamaya, at saka sapin-sapin. Para mamaya sa ko. Wala naman, parang kami lang naman. Uy, happy birthday po pala, ha? Oo nga ng last year, dyan sila ka-business. Oo nga. Ay, oo nga pala na nag-celebrate doon sa ano mo, no? Ang bilis lang nagtagal ng panahon. Parang kailan lang yung nag-celebrate kayo doon, Ganyan lang kami dito. Galing. Kaya ang saya namin dito pagka oras na kasi pag umuwi kami ng province, yan lang, bakasyon lang. Oh. Wow, ganda. Oh, ilang floor po yan, Tinet? Hanggang hanggang 3rd floor. Yan. Akala ko nakauwi na po kayo. Ganda. Tapos may 3 kwarto sa may tatlong kwarto sa 2nd floor. Ito ang kwarto ko. Talaga. Ayos, Kami pag nagbakasyon kasi sa pinaka-mother house namin to. Yun lang. Kaya Tapos, Tinet pala, tumawag ka sa akin kagabi. Bakit po? kasi nga nag-usap kami ni Reactor Analisa at saka ni kanina umaga si Mama Analisa at saka si Sir Anime. Pero ano po? Masyado kami nagtagal kasi nga namamalingki pa ako dahil nga sabi ko, sige mamaya nakakuya doon na lang ako sa Manila pagka dumating ako sa Manila. Tayo dahil naiinis ako kay kay Clarissa. Bakit po? Ito ang linda at saka surot. Sabi ko,
Hindi nga tayo nag-uusap, hindi nga kami nag-usap ni Clarissa, si Okray nag-usap pa kami noon. Pero ngayon, hindi na ako nanonood ng ano ni Okray. Kasi nga, nagpaparinig si Okray sa akin noon. Parang sa ano, tinulungan niya ako dahil dun sa pinsan ko, nagkasakit siya nung nasa ospital kami. Sabi ni Okray, Ate Net, pasa mo yung picture ng pinsan mo para kahit paano sa live ko, mababanggit ko. Mabanggit ko kahit paano matulungan kita. Sabi ko, sige ma'am, okay lang, sabi gano'n. Picture ng pinsan ko, yun nga, nung nag-live siya, ng 2,000 plus. Pag-game siya ng bag niya ng 390 ang isa. Kinuha ko. Bali, magkano na lang natira? Oo. Ngayon, ang ginawa niya, kundi hindi naman daw niya mapapadala yung pera kung hindi ako kukuha ng items na bag niya yan, yung palaro na ng bag. 3 para kahit paano, maano ko rin siya para wala siya masabi sa akin, di ba? Parang baga sa 1,170 na lang tira. Yun ang nadala sa akin. Yun ang sa bag. 1,170 yun ang sa bag 3. Ngayon, yun nga, nag-ano siya sa ano. Parang akala mo nangalimos ako tuloy sa ginawa niya sa akin. Parang akala mo yung awang-awa siya sa akin kasi daw, hindi daw ako tinulungan ni ka-business, kasi daw ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi naman ako naghihingi ng ano sa inyo. Ang gusto ko, kusang loob lang. Hindi naman ako namimilit sabi ko gano'n. Ng ganun ang gagawin ko. Kasi baga sa ano, pinapapresent mo na sa akin ang ano ng pinsan ko. Kasi sa hospital kami dahil ako nagbantay sa kanya. Present niya. Ngayon sabi ko, sige, sabi niya, manood ka na lang sa live ko. Malalaman mo kung magkano lahat-lahat ang pinadonate nila. Ganon. Yung bag na, pag-games niya na bag, pinaawas niya pa doon sa bags na 3 bags na pag-games. Parang iba-ibang number. Ayun ang ginawa niya sa akin. Sabi ko, okay lang yan ma'am, kasi kung tutusin, hindi ko naman kasi nga, ang sabi mo lang kasi, ipapa-send ko lang picture ng pinsan ko. Ngayon, pinasend ko naman sa kanya, okay naman, sabi niya. Ngayon, parang sirik aningat yata, 500, 200, may 100, ganun ba? Kasi noon, basta may mga patay, yun ang ginagawa niya. Nagpapaano siya pag nagpapalive siya. Kung ano contribution ba, kahit magkano. Kaya nga nung naalaman ko na gano'n na nangyari sa mga sinasabi ni Mata, nawalan ako ng gana. At saka nag-uusap na sila ni Mata. Sila nagkukuntakan 3, parang baga sa pinag-aanon ba natin, parang pinag-iisa natin daw sila, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit naman pinag-iisan pa natin sila? Wala naman tayong ginagawa sa kanila masama. Bakit tayong pinagbibintangan linta at saka surot? Saan nila nanggagaling yung mga ganyan Sabi ko, ano bang nangyari sa mangga at saka sa surot sa linta na yan? Sabi ko, parang sa dinadown talaga nila si Bong. Gusto nila, mapakasa kanila si Bong. Sabi ko naman, oo, okay. Sabi ko, kung talagang willing naman siya asawahin si Bong, bakit why not, di ba? O sa kanya, ididildil sa kanya kung talagang gusto niya si Bong, di ba? Kumanda lang ang buhay ni Bong sa kanya. Di ba? Ayun ang gusto ko. Kaso nila pinaglalaruan na si Bong Kaya kawawa naman ang tao na walang kamuwang-muwang naman sa buhay dahil nag-iisang tao na sa mundo na walang kasama, walang pamilya. Di ba? Nagtutulong kay Bong. Baga malasakit lang sa atin kay Bong. Ako talaga kay Bong talaga, sinabi ko talaga nung pumunta siya sa akin yan dahil kay Jinky. Talaga sama po kay Jinky. Talagang sinabi ko talaga siya, once na bumalik ka sa taong grasa, never na kita talaga tulungan. Sabi ko na talaga kay Bong. Kaya, parang parang natuliro na rin ako sa kasi ang awa mo pa kay Bong, at bumalik ka na, at least nakabalik ka na dyan kay kuya mo, kay ate mo, maganda na, save ka na. Kaysa mapunta ka sa iba na wala namang katuturan na mga ginagawa nila sa'yo. Kupin ka lang nila. Tapos sasabihin meron daw tumatawag sa kanya na ganito daw, Sabi ko, sino tumatawag sa kanya? Ako wala nga akong messenger sa kanya, wala nga ako nanonood lang ako ng live yan, hindi nga ako nagla-likes, hindi nga ako nagko-comment, basta nanonood lang ako. Tapos nalaman ko, linta daw ako, nagigigil ako talaga sa kanya. Yan ang sinasabi niya, linta daw ako, dahil ako daw ang kapitbahay ni Bong.
kahit kapitbahay ko si Bong, ibig sabihin kahit kapitbahay ko yun, tinutulungan ko sa magandang paraan, sa magandang ano, hindi na tinutulungan mo, basta balewalain mo siya. Sabi ko gano'n. Kung tinutulungan ko talaga para na maganda ang buhay niya, 'di ba? Bakit spy pa sila nalalaman? Ay, ang iniisip ko naman, baka yung anak ni Aling Linda, inaanak ni Bong yung anak nun. Sa mga ganyang klaseng ano ang ano, yung dial-dial na yan, wala nga kalam-alam si Bong. Ang alam lang ni Bong, manood lang sa cellphone niya. Sabi na, ay, call mo si ganito, call mo si ganyan. Walang kaalam-alam yan sa mundo. Ang tinuturo nila. Ano rin yan trader din yung inaano yan yung kumari ni ni Bong Grabe sa ano pala, sa palagay ko pa lang talaga siya ang spy ni ano na yan, ni Mata. Sinabi naman ni Bong yan ayaw ko na talaga bumalik kay Clarissa. Kasi gagawin niya akong tau-tauhan. Gawin niya akong yung talagang baliwala sa kanya. Ang gusto lang niya, yung tumaas ang views niya dahil kay Bong. Yun lang yung mahinabol niya kay Bong Pero yung pagmamahal, no way, hindi yan mamahal talaga ni Mata. Ang gusto lang niya talaga kumita siya kay Bong. Kala niya siguro, uto-uto niya si Bong. Mas matalino pa si Bong sa kanya Dinadaanan sa mata niya malaki. Tsaka sa bunganga niyang bungangera. Kaya nga sabi ko, alam mo, si Mata ang linta at saka surot. Kasi siya ang gumagawa ng kwento. Oo. Tapos pa-live-live pa siya, paalakak-halakak pa siya. Kala mo kung sinong demonyo na sinasabi sa simbahan, pero tingnan mo naman ang ugali. Kaya nga sabi ko, rat-ratan ko talaga yan pag nasa live tayo. Rat-ratan ko yung mata na yan, tingnan mo lang. Pino, pagdating sa ganyan, dahil nanggigigil na ako sa kanya Bakit sasabihin niya, ako linta, akong surot? Bakit? Ano ba ginagawa ko sa kanya? Wala naman akong ginawa sa kanya masama Ako, tumutulong lang ako kay Bong. Sabi ko, tinutulungan ko lang si Bong na gumanda ang buhay niya. Napadown si Bong. Ano mapapala ni Bong? Hindi ka ba naawa kay Bong? O na walang pamilya yan? Nag-iisa lang sa buhay yan? Dapat nga, kawaan pa si Bong tulungan pa siya pinapadown mo. Ano ba gusto mangyari? Sabi ko kay Larissa, ay naku, nanggigil-gil ako kay Clarissa. Tingnan, nakikita ko lang sa live niya, Diyos ko, gigil na ako. Gusto ko talaga para akala mo, demonyo talaga hindi maintindihan. Sabi ko, ano ba yan? Ay naku, hindi na ako nanonood ng live niya, mula nung pinaringgan niya ako. Binigay niya sa akin na contribution daw para doon sa pinsan ko. Ang parinig niya sa akin, kasi ako daw namimilit sa ginawa kong send ng picture ng pinsan ko kasi kakaawa daw, kasi daw ganyan. Sabi ko, ma'am, okay lang ma'am, kahit hindi na magbigay, hindi na magano, kasi ako naman, okay naman Sabi ko, wala naman kaming bayad dito sa ospital at saka libre naman to, nilalakad ko naman malasakit niya. Sabi ko, wala namang problema ma'am. Hindi, sabi niya, okay lang yan Atinet, at least sabi niya, nagkakaintindihan tayo na gano'n na mag-live ako tapos hingi tayo sa nagla-live na ganito, ganyan, contribution, ganyan. Sabi ko, nasa sayo yan ma'am. Sabi ko, okay lang ma'am. Sabi ko gano'n. Yun nga, binawas niya lahat doon sa bag na sinasabi niyang bag na pag-games niya. Hindi, mayroon din hindi ibig sabihin, mayroon din talaga siya na tukoy doon sa bag na yun. Ako nag-gets ko na yung sinasabi niya, kaya yun ang dahilan niya na ako ng pinsan ko, matulungan niya ako para doon sa sa mga pag-games niya. Talaga sinasabi ko naman sa kanya Sabi ko, ma'am, okay lang. Wala namang problema, ma'am, sa akin. Sinend ko lang naman sa iyo yan. At saka sinabi, send mo sa akin yung mga ng pinsan. Sabi niya bakit hindi ka ba sa live niya bakit hindi ba nakahingi ka kay ka-business, ganyan, CCTV ka-business, ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi ako naghihingi. Ako kusang loob ko kung ano man ang bibigay nila sa akin. Wala akong sinabi, kahit kay Sir ka-business, wala akong sinabi. Sa kanya lang, kasi nga, nung nagbibideo call kami, sa ospital ako. Kasi pinakita ko siya sa pinsan ko, nandito ako sa ospital. Tapos sabi niya, Atinet, isend mo yung GCash mo para kahit paano, pag sa live ko, makikita mo kung magkano ang binibigay nila, magkano yung nila, ganun. Pero at least awa ng Diyos, nakalabas naman kami ng pinsan ko. Kaya yun ang inaano niya sa akin. Kaya okay lang yun. Sabi ko mula noon, nung pinariringgan niya ako dun sa live niya, nawalan ako ng gana. Sabi niya, yan. Sabi niya, yung CCTV ni ka-business, mga sinungaling yan, mga ganyan. Sabi, kaya sinungaling? Kaya kala ko, ay sus! Sabi ko,
Tapos sasabihin niya si Junjun daw ang number 1 na ano, maldita, ganyan-ganyan, ano daw. Sabi ko, naku, tama lang ginawa ni Junjun, nirarat-ratan siya. Kahit ako, rarat-ratan ko rin siya kung ganun ang gagawin sa akin. Kesyo daw mapera siya, kesyo daw sige, subukan yung pera niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, didemanda daw, ganyan-ganyan. Ano didemanda? Sino mag-ano didemanda? Kasi, hindi ba, yung narinig nila dun sa, ni Kaingat na not sa kaso. Sige, sabi ko, fight kami. Kasi paninirang puri na yung ginagawa nila Bakit? Ano ba ginawa natin sa kanila? Sino ba? Sila ba? Ano ba sila? Ha? Titingnan mo na nila sa salamin ng mukha nila kung surot ba, ano ba sila? Kung maganda ba sila sa paningin nila? Nagkila ko may sinabi sa akin na surot ako Diyos ko, itong mata na to, subukan lang ni mata na to. Sabi ko talagang rarat-ratan ko yan sa Tsaka wala akong alam sa ganun ng kisyo kapitbahay ko lang ni Bong. Baga sa inaano niya, tinutukoy niya, kapitbahay daw ni Bong. Sino ba ang kapitbahay ni Bong? Di ba ako lang naman, at saka si Lola Nernie. Wala kami ninararatan, wala kami sinasabi ng ganito, ganyan si Bong, ganyan. Ako nga, naawa pa nga ako kay Bong Nagmamalasakit ako kay Bong. Gusto mo, sabi ko kay Clarissa, kung gusto mo, iyo na si Bong. Walang sa iyo, walang agaw, basta panindigan mo si Bong na maayos, panindigan mo na tutuhanin mo talaga na ganun ang si Bong. Tanggapin mo kung ano man si Bong. Hindi niya tanggapin si Bong. Sabi ko palibasa kasi nakatikim ka na, kaya ayaw mo na bitawan, di ka na makamove on. Hindi siya makamove on kay Bong kasi alam niya na nakatikim na siya kay Bong Sabi ko, kahit sabihin pa nila, talaga sinabi sa akin ni Bong, mula sa Baguio hanggang dyan sa bahay mo, hanggang doon sa bahay niya, natitikman niya. Ayaw niya tanggapin na mawawala si Bong sa kanya. Iyo na si Bong kung gusto mo. Para sa amin, kung maganda naman ang ni Bong sa'yo, irerespetuhin mo yung tao. Parang baga sa no ride na si Bong Wala namang alam yan. Ang alam lang ni Bong, yung mapagmahal siya sa magiging asawa niya. Ganun lang ang atin. Pero kung sasabihin na ganun ang ni Bong, nako, ewan ko ba. Talagang pinaglalaruan na niya si Bong. Ang gusto niya yan, ganun ang Yung alam mo, yung inaanak lang niya sa may dyan sa Binyag, yung kumari niya, ayan ang nagsusulsul kay Mata. Ang kapal na mukha ko. Magsulsul pa ako kay Mata, galit na ako sa kanya. Ultimong hindi ko alam yung niyan yung messenger niya, yung cellphone number niya or dyan. Wala akong kalam-alam, tapos sabihin niya, akong linta, akong surot. Kung Mata, subukan mo lang. Dapat na yan Pwede na yan tingnan mo lang kung mo na yan sa niya, sa POE, kung tingnan mo kung makabalik pa yung loka na yan. Ako sa inyo, ma'am, ganun ang gagawin ko para mapapadeport siya sa ginagawa niya. Na yan panluluko na yan at saka pang na yan pang sirang puri na yan ganun Kaya lang si Sir Ka-Business talagang ayaw niya talagang ganun kasi nga na siya, na parang baga sa siya sa ba ng puso niya na talagang gusto niya talaga. Yung siyempre hanap buhay yan di ba? Sabi ko, naku, kung ako lang talaga kay Ka-Business, talaga pa-deport ko yan para malalaman niya, matatauhan siya kung ano ang plano niya dito sa Pilipinas, kung may trabaho ba siya o wala. Tingnan mo. Noong December, umuwi yan noong December dito. Yan mga yan. Na pa namin yung sa SM, kasi SM preview lang siya di ba? Sabi naman, nung kami nun sa SM preview, sabi ni, nandyan si Clarissa, ganyan. Hindi ako pumunta, hindi ako Sabi ko, bakit? Sino ba siya? Sabi ko, tama, nandun kami sa SM kasi nandun yung anak ko. Sabi niya, kilala mo ba to? Sabi ko, oo, kilala ko yan. Sabi ko, nakita ko na sa personal Sabi ko, pero hindi ako pumunta ako or Hindi ako nagpakita, hindi ako sa kanya. Bakit naman, pag gusto mo pakita ka pa dyan, akala mo maganda? Sus, walang ka maputi lang siya. Mas maganda pa ako sa kanya. Joke lang. Talaga, Diyos ko, sabi ko nga sa'yo, pag sa once na bumalik ulit dito yan, pa-deport mo, tingnan mo lang, kung hindi magiging acti yan, magiging ita ang kalabasan yan. Talaga, sa'yo. Ay, Diyos ko, Day. Wala sa sariling kaya yan ang sinasabi ko kay Bong. Once na bumalik ka sa taong grasa, Bong, pagtatawanan ka lang nila kasi nga, noon pa lang, baga sa pinag-ano kanila, pinag-games ka na nila sa pinaguhulaan ka na nila kung hanggang kailan ka. Di ba?
sila talagang tatlo. Tatlo sila. Talagang tatlo yan sila kasi sila, nagtatawagan yung mga tatlo na yan. May ano sila niyan eh, may group na sila niyan, group chat sila. Dati kasali ako sa group chat. Ngayon, ginawa ko, tinanggal ko talaga yung sarili ko mismo ako sa kanila, nag-walk out. Marami silang paparinig, dami sila. Ako pa sa lahat ng ganun, ayokong pinapaparinggan akong ganyan. Gusto ko, yung yung harap-harapan, kung sino man ang mali, sino man ang tama sa atin, sabi ko, hindi na ganun, paparinggan niyo ako dito sa group chat na to. Tapos balak pa nila, magkita-kita daw kami dahil pupunta daw kami ng Baguio itong March. Kita mo, pinapasama pa ako na Okray sa Baguio. Sabi niya, Tinet, sama ka sa Baguio para magkakaroon tayo ng ganyan-ganyan. Ay, naku, umalis ako sa group chat nila. Naiinis ako. Paringgan nila sa group chat. Parinig sila sa akin, sa ganyan-ganyan. Ay, naku, nawalan ako ng gana sa kanila. Ako mismo doon sa group chat. Nag-walk out ako sa group chat nila. Ako, tinanggal ko na sarili ko dyan sa group chat na yan. Ayoko ng gano'n na parinig dito, paano gano'n. Ay, naku, dami sinasabi, dami na chat na kung ano-anong mga ano. Ay, naku, nawalan ako ng gana sa kanila. Tinanggal ko, pati yung live niya. Hindi na ako nanonood mula nung pinaringgan niya ako sa ganito nangyari sa pinsan ko, ganito sa pinatanggal ko, ako mismo, tinanggal ko na yung ko doon. Hindi na ako nagko-comment, hindi na ako nag-ano sa kanya. Dati, pagdating ng alas 8, 8:30, naabangan ko na yung niya, yung live niya. Nangangamusta lang naman ako, good evening, gano'n naman ang pero kung sabi na, habaan ko pa yung mga, yung mga comment ko, wala akong ginagawa ng gano'n. Gusto ko lang papakinggan lang ba sa mga niya, sa mga live niya, kung ano man sinasabi niya. Nung nakita ko ako ang nila, ay naku, nayawan ko na, bahala kayo sa buhay niyo, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, wala akong ginawang masama sa inyo. Ganun. Kaya nga ako, puro lang like ko, yung heart na lang ginagawa ko, hindi na ako nagko-comment kung ano-ano. Heart na lang, para wala sila masabi sa akin. Tapos nung kita ko nung nag-live kay Sir Anime, Apo. kaya nga umaga, nag-usap kami ni Sir Anime, kaso nahinto lang kasi nga sabi ko, Sir, mamalingki pa ako kasi nga birthday ko ngayon. Pati sa Lisa, madaling araw yata yun, mga 6 o 5:30 yata yun, kanina. Nag-usap kami ni Ma'am Annalisa. Sabi niya, sige Ate Net, pagdating mo na sa Manila, mag-aano na tayo sa live para at least masasabi mong katotohanan kung sino ang linta, sino ang surot, sino ang may mangga na yan na puno ng mangga sinasabi niya. Sila yun, ang tatlo na yun. Sila ang mga surot, sila ang mga linta. Hindi na sasabihin niya tayong mga linta, tayong mga Sila ang tatlo yan, mga linta sila, mga surot sila. Lalo sa live ni Mata, sasabihin niya, ay naku, yung kapitbahay ni Bong dyan na CCTV. Siyempre, sino naman ang kapitbahay ni Bong, di ba? Ako lang naman. Sabi ko, mula nung wala na si Bong dito sa amin, manahimik na yung buhay ni Bong, wag na nyo isasali-sali sa live nyo, wag na nyo babanggitin sa Hindi ang kakapal na mukha, kasi nagpapadagdag sila ng views. Kaya hindi nila si Bong, sinasama pa rin nila sa live nila. Kasi mga mayayaman na sila, bakit mag-views pa sila? Bakit hindi pa gusto nila, hindi nila kailangan ng views? Gusto nila, tanga-tanga ba yung tao? Nasasabihin nila, hindi nila kailangan ng views. Bakit mag-YouTube ka pa kung gano'n lang pala, hindi mo kailangan ng views? Kaya nga nag-YouTube ka para kailangan mo ang views, na tumaas ang views mo eh. Ibig sabihin, si Bong ang gusto nila lagi i-content. Wala na silang alam na i-content na iba kundi si Bong. Paninirang puri ang ginawa nila sa ka-business family. Ganun lang yun. Ako, nag-gets ko na sila eh. Lalo pag yung tawa-tawa ni Mata, porkit akala mo nasa simbahan, pero ang ugali pala masawal pa sa demonyo. Sus ko dahil. Kaya ako talaga, pagka magsalita, talagang ako talaga, sabi ko nga, kahit si Bong nga, nung pumunta yan sa akin, nung galit-galit na ako kay Jinky, talaga sabi ko, gusto nga suburin si Jinky sa sa na yun nung araw na yun. Nangako nga ako siya, napakasalan niya si Jinky, na nagkaroon pa ng February 14. Sabi ko kay Bong, oy Bong, wag ka na mag-February 14, malas yun. Nakatatlong ka na, ganun pa rin nangyari. Wag ka na mag-February 14, ibahin mo na yung bitya. Kaya ko, pag nag-asawa si Bong, talaga akin lechon, sabi pa naman niya. Nakita ko na napanood ko yun sa live niya, na may ipapadala daw silang lechon.
Tapos si Daisy Biason pa daw ang mag-i-sponsor. Hindi naman sa kanya yung Hindi sa kanya yung alin? dyan eh. Siya lang naman nagpapag-game sa mga ganyan niya eh. Hindi naman siyang niya. Bakit? Ano bang niya? Malaki ba yung sahod niya dyan sa DH lang naman siya. Buti kung di opisina siya. Masasabi mo na, sige, sa'yo ang lead yun. Siya yung di ba? Di magkano naman sinasahod niya dyan? Bakit malaki ba yung sahod niya dyan sa Hong Kong? Kaya pag diniport mo yan, nga siya dito sa Pilipinas. Sabi ko sa'yo, ayan ang akin. Kaya sabi ko, pag mag-live tayo, pasaman nyo ako pag nag-live, tingnan mo. Tratan ko talaga yun si Mata. Babae na yan. Pa-deport nyo para malaman niya kung paano ang sitwasyon niya dito. Kundi lang dahil sa mga pamilya niya, sa mga naawa ko sa nanay niya eh. Nanay niya ang mabait. Pero siya, di ba nagkita na nga kami yan sa birthday ni Sir Ka-Business? Nung doon tayo sa may Quezon City, dito sa papuntang SM Fairview. Yes Ligaya. Opo. Namin yan, di ba? Mabait po ang nanay niya. Pero ito, ewan ko ba, ano ba ng ugali ng tao na yan? Hindi ko alam kung mayabang ba o talagang paninirang puri lang talagang ginawa niya sa gusto niya yung siya lang tama, siya lang ang lahat, parang ayan ang ko sa kanya eh. Puro dinadaanan sa lakhak, dinadaanan sa ganyan niya. Sabi ko, dapat makikinig ka muna kung ano man ang dapat Hindi na chat-chat ka ng chat-chat, yung ka. Walang din pa nga alam yung buhay ng tao ng ganyan eh. Di ba? Dapat alamin kung ano man talaga siya, ang bang estado niya sa buhay niya. Hindi na dinadown si Bong. Si Bong lagi ang gusto niya, content niya si Bong. Bakit kung hindi niya kailangan ng views, bakit mag-YouTube pa siya? Di ba? Kung hindi kailangan niya yung views niya, huwag na siya mag-YouTube. Mayaman na siya eh. Hindi ba? Ganun lang yun. May mga 3 linta na yan. Ang 3 linta na yan, sila yan 3. Hindi ako. Sige po. Ang gigil na talaga ko. Gusto ko talaga, kung dito lang si Clarissa talaga, susupurin ko talaga yan. Ay hindi ako natatakot sa kanya. Bakit? Sino ba siya? Ang akin, tama lang. Hindi siya magsasabi ng linta ako. Siya ang linta. Sabihin mo, siya ang linta. Hindi na akong tinutukoy niya linta. Porket kapitbahay ko si Bong. Ay nako, ako malasakit lang ako kay Bong. Kung gusto niya si Bong paasawahin, gusto niya si Bong, panindigan niya, ayusin niya yung buhay ni Bong. Hindi na paano lang siya, para lang gusto niya yung tumaas yung views niya, tumaas yung niya. Ay nako, lulukuhin lang niya si Bong. Paglaruan lang niya yan. Sinasabi ko. Kaya sinabi naman ni Bong na ayaw niya na ayaw niya balikan si Clarissa. Di ba? Tinapon na nga yung sing-sing at saka yung picture frame. Ano pang gusto niya habulin kay Bong? Pag gano'n na, tinapon na ng isang tao, ibig sabihin, hindi ka na mahal noon. Wala na, erase na. Close the book na. Ano pang gusto niya? Di ba? Close the book na yan eh. Wala nang pag-uusapan na kung ano-ano pa. Close na yun eh. Siya rat-rat ng rat-rat. Siya ang ng kay Bong. Ibig sabihin, may pagmamahal pa siya kay Bong. Hindi lang niya masabi-sabi. Di ba? Kung gusto niya talaga pagmamahal siya kay Bong, puntahan kayo, kausapin kayo. Ano bang dapat? Open naman kayo sa lahat eh. Hindi naman kayo eh. Di ba? Ako ganyan ang gusto ko. Kung sabi ko kay Bong kung ako lang bata-bata asawayan na kita Bong Kaso hindi naman pwede sabi ko sa kanya. Ay nako, naawa ko kay Bong. Kasi alam mo, gumanda ang buhay ni Bong dahil sa inyo. Correct diba? Po. Opo. Ayun lang ang kay Bong. Kaya nga mula nung nasa kondo ako noon, nakatira na sabi ko nga, nung nakita ko na si Bong, tuwan-tuwa na ako doon. Doon ko talaga nasubaybayan ang na yan. Baga sa umpisa pa lang, nasubaybayan ko na yan si Bong. Kasi si Bong, malaking bagay sa amin yan. Kasi siya nagdadala ng mga bag ng mga anak namin. Laman yun sa amin. Baga sa ang binabawi lang namin ang niya, baga sa maganda yung namin sa kanya, trato. Opo. Yun, siyempre papalitan mo yung niya, yung sakripisyo niya sa'yo. Ganun lang yun. Give and take lang ba? Kung ano mang pa ng tao sa'yo, palitan mo rin ng maganda. Hindi na papasamain ka pa ng tao. Di ba? Si Mata, gusto na padaw niya si Bong. Wala siyang utang na loob. Kasi, palibasa, natikman niya si Bong, kaya hindi niya maalis-alis sa utak niya yan. Kina-close book na nga ni Bong Ano pa gusto niya mangyari?
Yung close book na nga, tinapon na nga yung picture frame, ang sing-sing na yan. Ba't ano pa hinahabol-habol niya kay Bong? Ibig sabihin, hindi niya talaga ma-move on kay Bong. Dahil may ginawa siyang, siya mismo ang nagbigay hindi naman si Bong Opo. Kung ikaw ang babae, dapat bago pa lang kayo nagkita, huwag mo ibibigay ang isang di ba? Sus, kung may utak ka, wala utak niya sa talampakan O bakit ikaw naman, magkita lang kayo ng isang tao, hindi mo pa boyfriend yan, hindi pa nagbigay ka na kagad, binaba mo yung bandera mo. Ano ibig sabihin? Dapat ganun. Kailangan patagalin mo ang nyo, kung ano man ang relasyon nyo, patagalin mo muna. Pasabikin mo naman ng tao. Hindi mismo siya, nagbibigay na kagad ng mali siya. O siyempre, lalaki yan, hindi rin niya mapigilan yan. Di ba? Ganun, kung kasal kayo, bakit? Why? Hindi mo ibibigay ang dapat mo ibibigay. Hindi pa kayo kasal hindi pa kayo nagkakilala pa lang kayo Dapat ganun, kung may utak siya. O anong utak niya? Saan? Sa talampakan? Na gusto niya kagad ibigay niya ang bandera niya. Palibhasa kasi, nakatikim na sa iba, kaya yung gusto niya matikman din si Bong. Di ba? Ganun ang akin. Pero kung sasabihin na, ay nako, may gusto ako kay Bong, kung bata-bata lang ba ako, bakit hindi ko gustuhin si Bong? Di ba? Ako katiwiran to, kung bata-bata lang ako, bakit? Why naman hindi ko magusto si Bong? Ako, gusto ko lang si Bong na makaanak man lang ng dalawa. Opo, yung pangalan ng dalawa. Yun lang akin. Pero kung sasabihin na may gusto ako kay Bong, na ganito na ang sitwasyon ko, baka ako patayin ng mga anak ko. Di ba? Ang sarap-sarap ng buhay ko ng ganito na. Dalagang bakit magpupato na ipokpok sa ulo ko? Kita mo, kahit saan ako pumunta, pwede. Dahil single ako. Kung may may hila-hila ka na ang ganon asawa, puto lang hindi pwede hindi ganyan. Kundi, no way ka na. Ito, dalaga ka, kahit saan ka pupunta, masusunod mo. Kaya yan ang gusto niya na ganun mangyari. Sinabihan ni Clarissa na addict siya, naglaano daw siya. Di ba sinabi niya yan? Na, ay naku, mga damit ni Bong, iuwi mo na yan doon sa kanila, ganyan-ganyan. Dahil ayaw na daw niya makita si Bong na ganun. Dahil nagda-drugs daw si Bong. Ayaw niya makita sa anak niya na ganun si Bong sa kanya. Baka mamaya mapagtripan daw ni Bong yung anak niya. Kaya doon natatakot siya. Bakit? Ano bang ginawa ni Bong sa anak niya? Di ba? Wala namang ginawa si Bong sa anak niya Mabait pa nga si Bong sa anak niya yung anak niya, nagdadala siya ng babae sa bahay may nasasabi ba si Bong? Mayroon ba na si Bong? Sinabi naman ni Bong, araw-araw nandun na yung anak niya, may girlfriend daw siya. Yan ba yung nag-aaral? Kaya nga sabi ko nga nako, ewan ko lang. Sabi ko tama yung sinasabi ni Bong. Ako, hindi naman ako nagsasalita yung kundi sinasabi ni Bong yan. Kasi kami nag-uusap ni Bong dahil pag oras nandun siya sa bahay, kwento-kwento. Pero hindi ako nag-picture sa kanya na ganito. Ayoko, gusto ko yung kami lang dalawa na kung ano man i-open niya sa akin, makikinig ako. Ayaw niya talaga kay Clarissa. Ayun ang sabi niya, ang gusto niya si Jinky talaga. Kaso itong lukalukang Jinky, pinaglaruan lang niya, sinunod lang niya yung kapatid niya. Bakit? Kapatid niya pa yung pakisama ni Bong. Ang girlfriend, yung anak ni Clarissa, doon daw natutulog araw-araw. Ngayon, si Bong sala natutulog. Gawang-gawang kwento yan, Apo. Si Bong, tanungin mo si Bong. Dahil si Bong ang nagsabi yan, ang girlfriend ng anak niya, araw-araw nandoon sa kanya. Kaya yun ang sabi ni Bong. Pero kung ako ang nagsalita ng ganon, wala akong alam dyan. Ang alam ko lang na sinabi na kinuwento sa akin ni Bong na ganon ang nangyari. Kaya lang, nung nalaman niya na inayawan na siya ni Clarissa, kesyo daw addict daw siya, kesyo daw daw siya, yung nag-drugs daw siya. Kaya ayaw niya papuntahin doon sa anak niya. Baka daw kung ano daw mangyari sa anak niya. Yun ang sabi ni Clarissa doon sa live niya. Bakit? Ano nila kay Bong? Masamang tao? Mayroon pa siyang ginabayaran, mayroon pa daw siyang na spy na yan, na business, mayroon daw siyang Kung naman, sabi ko naman sa kanila, kung gusto niyo asawain si Bong, walang problema. Marami siyang bawal kay Bong. Kala niya, naghahawak na niya sa leeg si Bong. Nung nandun siya kay doon siya kay sa anak niya, 'di ba? Nung nagbalak noon na nagtataong grasa naman, bumalik naman sa Kalakan.
Dahil binigyan siya ng bike na yon, binigyan siya ng kung ano-anong binigay sa kanya, ng sponsor niya or ano yan. Sabi niya, kaya lang sabi naman ni Bong, hindi na ako babalik doon kasi nga sabi ko sa kanya noon, bakit ayaw na bumalik kay Clarissa? Sabi niya, pinagbabawalan na ako doon kasi nga ang girlfriend daw ng anak niya, yun na, yung anak niya, girlfriend daw ng anak niya, nandoon natutulog. Nahiya na si Bong, bumalik doon. May girlfriend na baga sa doon na alang-alang nakatunga sa kanilang dalawa, nag-uusap sila, kung naghahalikan man sila dyan. Siyempre nahiya si Bong, di ba? Nahiya naman si Bong. May respeto naman siya, hindi naman kagaya ng sige siya, wala siyang respeto. Si Bong malaking respeto niya di ba? Grabe, kaya nga ginagawa na niya ng kwento yan si Bong kasi gusto niya mapasakan niya si Bong. Sabi ko naman, kung mapasakan niya si Bong, tutuhanin niya, hindi na paglaruan na niya tao. Kasi willing naman tayo lahat Ayan nga, mas natin na makapag-asawa si Bong di ba? Naghahanap nga pangasawa ni Bong basta willing na handa sila kay Bong. Ayan lang, panindigan nila si Bong kung talagang gusto nila. Bakit? Hindi naman pwede tayo magurong-urong ng ganyan na kung gusto niya pala si Bong, bakit hindi siya magsalita sa inyo? Magpaalam sila na maayos sa iyo. Siya lang ang rat-rat ng rat-rat sa life niya. Siya lang ang rat-rat ng rat-rat. Ayan ang mahirap Yung rat-rat ka ng rat-rat, hindi ka nagsasabi ng totoo kung sino ba talagang totoo. Kasi daw mayroon siyang kapitbahay na nagsasabi sa kanya, ganyan-ganyan, may nagsusumbong sa kanya. Sino ba ang kapitbahay niya dyan? Kapitbahay. Ang alam ko, yan ang kumari ni Bong. Ayan ang nagsasalita sa kanya. Pero kung ako, anak ko na kanya, bakit? Galit na galit nga ako sa kanya. Papasalitaan pa ng ganyan si Bong. Ako, tulong lang ako kay Bong. Malasakit lang gusto ko kay Bong. Makapag-asawa siya ng maayos. Makaanak siya ng dalawa. Yun lang naman ang akin. Tuwan-tuwa nga ako makapag-asawa na si Bong Kung talagang silang dalawa, why not? Diba? Kaya lang kumakain na si Bong sa akin sa tindahan ko na yan, binibigyan ko na ng pansin. Wala daw siyang binigay na pera. Yun lang ang bike na yan na binili niya. Yun lang ang bike na yan, yun ang binili niya na yan. Yun lang ang hawak niya na Pero yung pera na gano'n na sinasabi ng sponsor niya na mayroon daw binibigay pa sa kanya, mga sobra-sobra, wala. Kaya nga dahil wala siyang pera Noong una na yung 50 pesos, pinamasahe ni Bong. Pero baga sa alam naman si Bong, hindi yan namamasahe. Naglalakad yan, kahit anong layo, naglalakad yan. Nakarating doon yun sa amin. Sabi ko, Bong, nandito ka na naman. Sabi ko, bakit? Hindi na ako babalik doon sa kay Jamer. Kasi nga, nahiya nga ako doon sa kay Jamer kasi nga, nandyan ang girlfriend niya. Nag-uwi na lang ako ng Maynila. Sige po. Ang dami namin langka. Ang problema namin, hindi namin alam kung saan namin yan. 30 puro hinog na. Kahapon nagbalat na ako ng dalawang langka, ang lalaki. Gawin mo tinet doon sa langka na yon. Baklasin nyo na po. Matamisin nyo. Tapos tsaka nyo lagay sa bote. Yun nga. Para sa masira. Tupperware na malaki. Kasi marami. Opo. Ang mahal po ng langka dito sa atin. Oo nga, dito daming puno. Masarap ito rin sa yung langka sa ginatan, sa turon. Oo, yan nga kaya nga magtuturon nga ako mamaya, ilalagyan ko ng saging ng langka. Tapos nagigina. Halos sus ko, grabe, ang daming pagkain dito kung tutusin ako. Parang gusto ko na, dito na lang ako. Kasi sabi ng anak ko, Sigot ka. Sige na po, Tine. Opo, ingat kayo dyan. Basta pagka dumating kayo dito. Dito tayo mag-celebrate ng mo. Magpapansit tayo. Happy birthday. Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kaya nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Kay tuluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan. At di lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong may
naghihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo kuya ka business. Pinuno kang my heart of gold, tinadhana ka kay marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Yo, lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handa magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalilangan. Di mo tinignan maging sariling kalagayan. Tunay na manalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kaputid. Ganyan kabusilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo kuya ka business. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at patay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, pinuno ka may heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno ka may heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo.